Tonet, sa linggong ito, ilang beses kang tinopak? Ay, hindi ako tapakin. I'm always... Tonet, kakashare mo lang kahapon nung nagka-crowd control ka, di ba? Hindi yung kasama. Ngayong linggo, di ba? Ngayong linggo. Tulog ako this week. Naniniwala din ako doon. Dahil sa jet lag. Dahil sa jet lag, oo. Kasi nirecord namin to, kakagaling lang namin ni JP sa shoot namin sa Malta na 7 hours. Mas maaga ng 7 hours. So, actually, today... Isa lang po sana akong hihilingin sa'yo. Anything for you, anak. Nay, pwede bang si tatay ang magatid sa akin sa altar? Please. Excuse me, bonjour. Yes, ma'am. Do you know this man? He's a wanted criminal in the Philippines. My loves? Best friend? Kilala nyo si Sed. The OG best friends are back! Sed is the most handsome Filipino in Valletta. What? I cannot hear you! Sed is the most hayop! My love, wag kang masyado maingay! Hey! Tulungan ba kita? May magbabalik! Kayo na ba ulit? And they made the stupid mistake of falling in love with their best friend. Again? Sure ka bang kaibigan mo lang ako? Ex-lovers! Kagapangin mo ako, tapos ikikiss mo ako, tapos... Ay! Joy, ah! A film by JP Haba in cinemas 2025. Kakagising pa lang namin. Kaya gising kami. Medyo magapa nga yung mata eh. Oo. 4 p.m. yung recording namin. So, -3. Is it 9 a.m.? Ba't -3? -7. -7. 9 a.m. O, tama, 9 9 a.m. 9 a.m. Yun. So, diba? Di ba ang clueless na Enchong sa pinag-uusapan natin? Sa ibang bansa ba kayo? Oo, ako Oo. nasa Norway ako today. Yes. Ako naman ay nasa... Kung nakikita mo sa likod ko yung Northern Lights. Hindi ko alam kung Sabi kasi ni Derek kanina, nasa bahay siya. Nasa Norway ka na. May bahay Litong-lito kami siya. sa Norway. May bahay kami sa Norway. Mukha lang Hindi, ako ikaw na yung down to earth nakaangat-angat. lang talaga ako. Oo. Ano ko lang to, it's my persona, yung kanal, ganyan. So nga, hindi ko na talaga gustong mag-podcast and mag-direct. Pero, you know, I need to Start be na one tayo. of the people. Okay, yung guest natin today. The Oo. TV debut. OMG. Tsaka marami siyang ipopromote today. Oo. Tsaka hindi ko Oo. alam kung napapanood niyo yung ano niya, mga fit check niya. Napapanood mo ba, JP? Wala nga akong TikTok. Parang, alam mo yung... Ay, Paano? siguro mga after 3 weeks, dadating na yun sa IG Reels. Hindi, pero pinopost mo rin ba sa Instagram? Kasi nakikita ko naman yun nasa Instagram. Sa Instagram. Bihira. Sa TikTok. Mga after one month. Parang minsan kapag nire-request ng mga followers, ganun. Wow, fan service. Pang clout. For the cloud. So, nag-fit check siya. Parang yung ginagawa mo, JP, sa Malta. Ganon. Oo, Pero pa-fit syempre, yung kay Enchong, mas mamahalin yung mga damit niyan. Ay, hindi totoo yan. Nakikita ko yung mga damit mo, Direk JP. Naalala ko magkasama tayo sa LA. Pinagmamasan ko yung damit ni Direk. Sabi ko, ay, parang nakapaganda si Direk dito sa tour na to. Okay, Diba? next tayo? Nag-usap yung parehong gastador. Huwag nyo na pagtahuli sa nila, okay? Pero I can attest to that si JP. Pag kailangan nyo ng mga mamahaling damit, na mga suggestion, kay JP kayo magtanong. Kasi sasabihin niya hanggang sa may discount. Minsan magte-text na lang siya, may sale dito sa archive, sa Universe. Diba, Encho, kayong dalawa, bumibili kayo ng sale sa Universe na alam nating hindi totoong sale. Kasi kahit mag-sale doon, mahal pa rin. Guys, i-check nyo kung ano yung Universe tsaka Archives. Diyan Pero, bumibili si Enchong tsaka si JP. No! Hindi. Sige. Sorry. Joke lang to.
Hindi, never pa ako. To be honest, never pa ako nakabili sa Universe. Tsaka... Universe ba ba yun? Universe ba na namin? Actually, hindi ko alam. Inaantiyan ko lang. Pero kasi may Universe? narinig ako, Universe. So sabi ko, ganun ba yung pronunciation ng Universe? Okay, Universe. Si JP kasi nagturo sa akin, Universe daw. Hindi ko naman sinasabi Mali kung pa. saan ako pupunta lagi. Like, walang pa-secret lang. Okay, sige. Hello muna tayo sa sa ating mga VVIPs na kahit magpapasko na, nandito pa rin sila. Hello sa ating VVIPs. 50,000 tayo dito sa Zoom. Hello guys. Hello guys. Tapos meron pa tayo sa Discord. Thank you sa mga VVIPs. If you want to be part of our live recordings like today and kayo na yung makaka-first dibs sa mga episodes namin without cuts, without revisions. With all the chismes and Yes. breaking their silences. Yes, without the bleeps yan. Punta na kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. And subscribe to be a VVIP, and part of your subscription will go to our beneficiary of the whole SEM, which is a public school classroom na pipiliin namin next year. Yeah. Kaya thank you sa mga fans ni Enchong na nag-subscribe. Yes, true. At panoorin nyo yung topak. Mamaya pag-usapan natin yung topak at it's okay not to be okay. Okay, sige. Pakilala tayo. Ito maiksi lang na pagpapakilala. Okay. Ako si Tonet at wala akong topak kung di mo ako totopakin. Asan Aris? Damay-damay lang. Damay-damay lang. Ako si JP and it's okay to be topakin. Uy, Pwede. Ang ganda. Thanks. Tuhog. Brainy. Kaya ang ating special guest. Ang taba ng utak niya. Pero sige, ako si Enchong. May topak kapag walang laman ng tiyan. And pinapayagan ako na magkatopak for some strange reason ng mga taong nasa paligid ko. Pangalanan natin yan. Sino yung mga yan na pinapayagan ka? Ang ganda naman Hindi siguro kasi, nag-explain ka agad. Hindi kasi siguro, minsan may dahilan, di ba, inaalaw natin yung topak natin. For example, yung pag wala ka talagang laman ng tiyan, minsan, naiintindihan na ng tao, ay pakainin nyo lang yan, okay na yan. So, alam lagi ng tao. Feeling ko, Direk, di ba, gets mo naman. Si Direk JP kasi nakasama ko na sabi ko, okay ako, wala akong problema sa puyatan, wala akong problema sa laputan, sa hintayan, pero pakainin nyo lang talaga ako. Oo. Tama. Oo. Agree. Maraming ganyan. Ganyan din ako. Tsaka kapag, di ba, kapag sa shoot, masaya ang mga tao magtrabaho kapag masaya ang tiyan. Totoo. Yes. Pero ako mas may topak ako pag wala akong tulog. Pag wala akong kain, parang kaya ko pa. Pero pag walang tulog, which is like every day. Ako may topak ako kapag wala akong pera. Hirap Uy, pa. Alam mo, on the contrary, pag medyo kinakapos tayo, mas mahaba yung pasensya ko. Yung parang, sige, okay lang, basta bayaran niyo ako ng tama. Tama. Ano nga bang root word ng topak? Saan galing yun? I think it comes from the root word tapak. Tapos may mga ibang hindi lang talaga ma-pronounce yung tapak. So it became topak. Sanggol? Ang pangit! Ginawa mo. Oo nga no, saan nga galing yung topak? Utak. Utak? Oo. Di ba yung topak nasa utak? Tapos nilagyan na lang ng Utak. utak na pak. Alam mo, ang tagal kong pinopromote yung pelikula na topak, hindi ko man naisip kung saan nga ba nanggaling yung salitang topak. Diba? Tapos, yung sa pelikula nyo, ginawa pang dalawang K. Double K. Bakit double K? Oo. I mean, hindi ba enough? Alam mo, in-explain na yan unang eh. K. In-explain niya ni Direk Richard Somis kung bakit. Oh, di ba hindi ka Tapos nakinig? nakalimutan Hindi ko. nakinig. Oh, okay lang. Nandito naman si Direk Richard Somes. To break Okay, his ito. silence. Sabi nung isa dito, blend of toyo patis utak, a play on katok, backslang from impacto. Impacto, topak. Kasi alam mo, naalala ko parang nasabihan na rin ng nanay ko yung tatay ko nung dati. Nung nag-aaway sila, impacto ka. So, parang may topak sa Tapos Bisaya term din daw. Bisaya slang ang topak, which means madness, bad mood. Ayun. Hindi ko lang alam. Di ba may ganun, yung pagsasabihin mo yung word na paulit-ulit, dun lalabas yung word. Impacto. Yes. Para yung pasig. Pasige pa. Yeah.
Ba't mo natin? Sino ba kasi nagtanong? Ba't mo tinanong ka? Haba tuloy. At ito ang Walang Kwentang Podcast. presents Racket pa more? Shooting and Taping Memoir. Shooting and Taping Memoir. Part something. 32, forget. ganyan. Okay, so para sa mga new viewers and listeners, itong series na to ay mag-share lang kami ng mga anecdotes, whether funny or emotional or bittersweet tungkol sa shooting and taping. Memorable. Dahil ang guest natin today, yes, ay ang dami na niyang ilang dekada ka na ulit sa industriya, Enchong? 3 decades. 3 decades! 3 decades na po. Oh my God. Ilan na nga ba? 19 years. Pa 2 decades na. Oh my God. Ilan taon ka nag-start? Na. Nag-start ako 17 years old. Late na. Late na siya nag-start. Late na Late Considering na sa atin, late na yun. Considering late na kay Ay Sigera, kay Nino Mulak, di ba? Yes. Kathleen Gokyeng. Tagal na, ayun. So, dahil nga meron siyang madami na siya naipon. At dahil AWKP debut niya, marami siyang masasabi ngayon. So, ibig sabihin, wala kang i-share, baby. May masashare kami kasi galing nga din kaming shoot. Hindi pa kami tapos ng shoot namin. Tsaka grabe sa Enchong, no? Tsuki ng MMFF. Oo nga. I mean, petition sa MMFF. Baka gusto niya gawin na siya na yung logo. Parang si Michael Jordan sa Hindi. Pwede ba? Tinalo ko pa si Anita Linda. Kasi dapat yun na. Anita Linda lang yun? Okay lang yun. Ikaw, Anita Enchong Linda D yun. ka eh. Enchong D. Totoo, Enchong. Hello. May topa kayo. Enchong D. Kaya ang lalaki ng ego ng mga artista eh. Diba? Ano pinag-uusapan natin? Yun nga. Racket. Ikaw kaya mo na mauna, JP, para maano si Enchong. Sige. Meron akong isang confident na kwento. Kasi ito ay of recent memory lang. So, meron akong bagong project nga with Project 8, yung XX Lovers, starring Marvin Agustin and Joe Legends Leidangal. Ayan, so kakatapos lang namin nung Malta leg. So kapag out of the country shoot kasi 'di ba, kailangan as much as possible para lumiit yung budget, hindi ganoon kamahal. Skeleton crew lang. So kung merong kayang magdoble skeleton ba skeletal? Basta crew. So importante konti. Basta kaunti lang. Mga 5 pieces, ganyan. So, kung kayang hindi naman 5 pieces, baka maniwala. Joke lang. So, kung kaya na magdoble ng trabaho, gagawin. So, minsan, ang may kakayanang dumoble ng trabaho ay yung producer. Kasi, syempre, di ba, kapag nasa set, yung producer, lang yan, tiga-sigaw, ganyan. So, kaya ng producer magdoble na trabaho. So, yung kasama namin nun sa Malta na producer, si Rain tsaka si Tonet. So, si Rain, bukod sa pagiging producer, naging wardrobe and stylist din siya. Tsaka BTS. So, 3. Tapos, si Tonet, ito ang kanyang pagbabalik scriptcon. After how many years, Tonet? After 5 years lang. Totoo ba? Joke lang. Di ko alam kailan yung last ko. Pero matagal na, di ba? Scriptcon. Oo. Tsaka isipin natin yung age ni Tonet kasi medyo na siya. Nasa twilight years na rin. Wow! So, yung Malta leg, so yun nga si Tonet script ko namin. Tapos, syempre, kapag script con ka, di ba, parang kailangan. Madalas kasi lakad ng lakad, ganyan. Papunta sa artista para magpa-read, punta sa set para i-check yung continuity. So, medyo nakakapagod dyan trabaho. So, yun nga. So, dahil nga si Tonet ay nasa papunta ng twilight years, medyo pagurin na siya. As Tapos may isa kami location. Building. Yung restaurant nasa first floor. Tapos may isang location sa 4th floor na kwarto. Na walang elevator. Kasi nga sa Europe hindi uso. Oo. So noon natapos na namin yung first floor, tapos sakit na kami ng 4th floor. May naiwang props sa first floor. Na cellphone. Hindi, tatawagin ko si Miss Jolens. Nasa 4th floor. Pero hindi, iba pa yun. Iba pa ba yun? Ito daw cellphone. Nakwento sa akin ng AD natin na si Joy Banyan. Okay. So may naiwang cellphone sa first floor. Tapos, sabi ni Joy, yung cellphone nasa first floor. Tapos nagtitinginan daw ko yung 3. Ikaw, si Rain, tsaka si Joy, yung AD. Tapos, sinong kukuha? Tapos, si Tonet ayaw, pagod na. So, ang ending, yung kumuha ng cellphone si Rain. Si
wardrobe siya. Kasi wardrobe siya. Pero, ano ba yun ng wardrobe? Hindi. Hindi, parang may time pa nun, parang nasa tabi kita. Tapos parang kailangan magparid ng artista. Tapos parang nagulat. Parang, ay, bakit ako nandito? Tapos takbo siya dun sa set. Nakapag-shoot ka na ba out of the country, Enchong? Yes. Anong... Pero matagal na, direct. Ano pa to? Parang yung mga first show ko pa, youth-oriented show, About Your Love. Mga ganun. Oh my God, About Your Love. About Your Love, yung pangalan ng show. Tapos, parang yung buong episode, dream sequence, nasa cruise kami. Kasi nag-sponsor yung Star Cruise. Tapos, sa Asia. Oo, yung Asia. tour. Yung sa Singapore kayo, yung dadaon. Tapos, dun lang kayo, mga overnight or 2 days or 3 nights, ganyan. Tapos, dun kami, nagsushoot lang kami sa barko. So, very chill naman. Tapos, dahil nga maraming mga artista, tulong-tulong din. Gets ko yung sinasabi nyo, tulong-tulong na kapag skeleton o skeletal na team. Yun. Tomato. Kasi ang mangyayari, kasi nga kami sa Europe kami, Malta kami, sobrang mahal ng airfare per person. Umabot na ng parang mga 80 to 90,000 per person ang economy. So, ang ginawa namin, parang yung ibang mga crew, sa Malta na namin kinuha. Tapos alam mo ba, yung ibang crew namin, meron kaming crew. Nag-work siya sa Gladiator 2. Yes. Wow. Diba? Parang sabi namin, Gladiator 2, XX lover. So parang sabi namin, wow, this is another feather on your cap. Kailan? Ang ganda talaga ng Gladiator. May isa nag-work sa amin sa Ted Lasso. Sabi Ted Lasso, this is XX lovers. Another feather on your cap. Oo. I think sa IMDb parang ito yung, pag nakita ng mga tao, Ted Lasso, okay, XX lovers. Oh my God. Oh my God. It will change the society. Yung Reason lang. Last week. Last week, mga 10 days ago, ganyan. So, para sa mga hindi nakakaalam, mga fans ni Enchong nakakaang walang kwentang podcast lang, yung continuity, script continuity, siya yung nag-check ng dapat pareho yung galaw, kilos, props, ilaw, emosyon, blocking, talents ng one camera angle papunta sa next camera angle at papunta sa next sequence. One of the hardest na scenes para sa isang script con ay kumakain, dining, na maraming artista. Tapos, kayo, Enchong, lalo yung mga batang artista, ng bata ka, I'm sure. Pag may dining scene, kain kayo ng kain sa eksena. Hindi nyo na inisip yung continuity nyo. Ganyan kayo. Kain, bawat magsasalita, kakain yung iba. So, parang yung continuity, ay, kuhain na naman si Enchong. Although, tawag dito, may defense ka rin naman. Or sometimes may dahilan din. Kasi, di ba, parang, minsan kasi direct nakakita ako, nasa dining yung eksena, pero walang kumakain dun sa lahat ng kaso. Kailangan mo realistic. Pag nasa dining kayo, kumakain Tama naman. Diba? Tama naman ang kumakain. Tama naman. Pero, siguro ako lang, healing ko lang. Actually, parang hindi healing. Parang ako lang sa script con, ang healing ko, sana, hinay-hinay sa pagkain. Pwedeng before the line or after the line kumain. Hindi yung parang buong eksena, ginawang documentary na si kain, di ba? Kain. Tapos, ang mangyayari sa dulo, kapag shot mo na, sinabi ko na yung continuity mo, hindi na makakain kasi busog na. Busog na siya. Minsan, di ba, aminin natin, mas masarap yung pagkain doon sa eksena kesa doon sa pag-catering. Kesa catering, totoo yan. Lalo pag mayaman yung Yes! Oo. Pag mayaman, automatic sa art dep, steak. Di ba? Oo. Tapos may orange juice. Yeah. Pang soap opera. Oo. Tapos ang catering, sweet and sour. Or gatang tilapia. Diba? Oo, tilapia. Kanin na medyo malamig na. So, yun. So, nakatawa nga, parang kagabi yung shooting namin. May eksena ng dinner scene. 4 na tao lang naman. Tapos naatasan uli si Tonet na mag-script con. Tapos yung mga artista, natatakot silang gumalaw kasi baka mapagalitan tayo ng script con kasi galaw tayo ng galaw. First time ko atang makakita ng artistang takot sa script con. Yung script con kasi namin si Riri ay kailangan magpaalam kasi victory party ng Hello Love Again. Tinabanan mo kami para pigilan siya dahil victory party yun. Ako. Ayun lang. Noong nasa Malta kami, dahil nga pagbabalik ko sa script con, sinabi ko kay Jolens, saka kay Marvin na, pwede wag masyadong magalaw. No?
Pinagbawalan yung artista. Pinagbawalan yung artista. Pero yun, makikita nyo, nung nagde-direct na ako, nakikita ko kung magaling yung script con kapag mahusay siya sa eating scene, sa dining scene, na hindi siya nalilito. At meron siyang sariling, technique. sistema, strategy. oo. It comes with age. Natututunan mo rin kasi. Totoo naman. Totoo Pag yan. siya na nagbibitaw ng linya, doon ako susubo. Matagal pa Yes, yung ang next galing. scene. Gusto ko yung mga ganyang artista. Totoo, hindi lahat. Script Actually, ako, script malalaman. ko, no? Tsaka minsan yung Gusto ginagawa niya ng mga ganun lang artista, buhok eh. yung Oo. ginagawa ng mga artista minsan kapag kain, parang kunwari pasubo, tas magsasalita, ibababa niya. Yung mga ganon. Oo. Important lines kakain. Tapos meron pa yung script ko, okay na-master mo ng ganyan. Pwede po bang wag masyado maingay yung kutsara tsaka tinidor? Ay, pati audio, ginalaw niya na. Kayo na lang umarte. Gusto mo, kayo na lang. Ayun ka. Ang taas niya. Pero totoo yan sa audio. Alam niyo ba sa Hollywood? Ay, Yung mga- ito na, Hollywood na tayo. Galing ko na sa Hollywood. Di ba nasa Norway ako ngayon? Galing ako sa Hollywood. Tumawid ako. So sa Hollywood. Totoo to. Sa Hollywood, yung kutsara. Galing yung pagkakasabi niya. Ayun. Halos wala ng consonants eh. Ayun. Sa Hollywood, yung kutsara tinidor nila, walang tunog kasi siya, made of something, a special Parang plastic eh. material, plastic or malamang hindi styro, no? Kasi pag ginanon. So yun, pati yun, ginawa na ng Hollywood na maayos para sa sound. Kasi nga, pag sa sound, guys, after nyo kunan yung eksena, tapos yun nga, nagsasalita yung mga characters, tapos biglang ang ingay pa nung mga kubiertos. Lalo na kung steak, nako, tapos gutom na gutom yung artista, parang di pinakain nung prod. Hala, si kain siya, ganun. Yung ingay. Alam mo, speaking of this mga ganito, naalala ko kasi yung isa sa mga team ko, binabalitaan niya ako ng mga nagva-viral na video. Yung pala sa Four Sisters in a Wedding, parang ang dami palang asukal na nalagay na ni Si Connie Dun sa season ex- tuloy. Oo. Connie I Reyes. think si Enchong yung nasa Twilight yun. Hindi, kasi kasama ko lang si Nanay Rio Locsin kagabi. Tapos parang nadja-jumble lang. Yun lang. Tapos kasi siguro sabi nung script ko, maglalagay po kayo ng asukal sa kape nyo sa ganitong eksena. Hanggang sa 5 beses na siya naglagay ng asukal. Tapos sabi ng mga tao, totoo ba? 5 tablespoon ng asukal nilalagay mo sa kape mo. Pero yun. May deleted scene after nun eh. Dinala siya sa ER. Diabetes. Deleted sequence. Pero yun, na-appreciate ko yung mga artista na Pero syempre, minsan kasi 'di ba nakakagulo rin sa acting nyo eh. Yung parang maraming sinasabi yung script con. Kasi nga ang daming kailangang tandaan na Lalo mga na kung galaw. stricto katulad mo. Oo, Ay, kasi talaga dapat. Oo. Kasi minsan, script ko na napapagalitan eh pag game. Ito naman, ikaw, Enchong. Shooting or taping memory sa Topak or dami kasi project. Speaking of continuity, naalala ko to. Ayan, natuloy. Pinapangalanan lahat dito. kung hindi naman siya mapapahamak, why not? Oo, hindi di ka kasi- naman idedemanda, ganun. Panahon ng Mariela Del Barrio, nagsushoot kami ng... Oh my God. Eros Gonzalez pa, no? Oo, syempre, the great Rory Quintos, di ba? So parang pag sinabi ni Derek Rory, kailangan mo talagang on your toes ka. Basta lahat, kailangan kundi matatapunan ka ng script sa lahat ng trauma mararamdaman mo. So, anyway. So yun, parang dati kasi MWF yung taping. Umaabot na ngayon sa point na kapag dire-diretso kayo nagtitaping, nakakalimutan mo na magpagupit, tapos rumarakit ka pa in between, hanggang sa humaba na ng humaba yung buhok mo. So sabi ko, okay, magpapagupit na ako. Pero dapat yung papasok sa continuity. Para pagpasok mo the following day sa taping, So, parang pasok. Kasi syempre, minsan papasok ka ng pintuan, paglabas mo, iba na yung itsura mo, di ba? Kasi nga, hindi siya sabay, hindi siya... Sunod-sunod sinushoot. Sunod-sunod sinushoot. Oo. So, nung, kunyari, MWF kami, nung Tuesday, nagpagupit ako. Tapos, sa sobrang pagod, kasi segue kayo ganyan, nakatulog ako sa upuan ng Oh my barbershop. God! So, ito na. So, pagkagising ko, yung tibok ng puso ko biglang gumaganon. Kasi sabi ko, oh my God! Kahit ako, alam ko na hindi ito yung continuity ng buhok ko. Alam ko na mismo ako, papagalitan ko yung sarili ko kapag nakita ko, oh my God, kasing tapyas dito. Tapos, okay na.
Sabi ko, ano na lang to? Lalagyan ko na lang na makeup para, kumbaga, para hindi masyado mahalata. Okay na. Late call time pa ako, so hinahatak-hatak ko yung buhok ko dito sa gilid para lang, alam mo yun, baka Baka umaba. Baka umaba. Oo, so ito baka na, naman. tapos naalala ko pa Tagaytay pa yung shooting namin. Sabi ko, Diyos ko, lahat. Parang from Manila to Tagaytay, nagdadasal ako na sana wag mapansin. Pagdating ko ng set, hindi na ako bumati sa director. Dumiretso ako sa tent. Pagdating ko sa tent, sabi ko dun sa makeup artist, anuan mo na, lagyan mo na ng itim-itim dito ng makeup para lang, alam mo yun, para hindi makita ni Direk Rory kasi gabi naman, hindi niya na mapapansin yan, wag lang matatamaan ng ilaw. Pagdating ko ng set, paano yung hindi matatamaan ng ilaw? Anyway, go. Pagdating ko ng set, tahimik yung lahat. Sabi ko, shit, nakita ata, napansin na ata. Kasi tahimik tapos parang, alam mo yung kapag galit yung director, mararamdaman mo Pati makeup artist, ganyan. Tinanong ko, bakit tahimik? May nangyari ba ganyan? Sabi nung makeup artist, naku kuya, parang delikado tayo sa buhok mo. Kasi sabi ko, bakit? Nakita na ba ni Direk? Sabi niya, hindi kuya, kasi tutok si Direk Rory, kasi si Aaron Villaflor, yung eksena bago ako, ganun din yung nangyari. At least din yung dito. So sabi ko, oh my God, parang kami dalawang artista, yung mali yung continuity. Sabi ko, tapos ito pa, malala kay Aaron Villaflor, kasi si Aaron, humingi pa ng buhok sa prosthetics. Gusto niya pang paglagyan. Umabot siya sa ganun, kasi mas malala yung sa kanya. Sabi ko, oh my God. Wrong timing to si Aaron. Sabay kami nagpagupit. So, ito na, eksena ko na. Hindi na ako nagsasalita. Kaya sabi ko, okay, kahit anong mangyari, tatanggapin ko na lang. Pasok na ako. Pagpasok ko sa set, nakita ko si Direk Rory, lumaki yung mata. Sabi ko, oh my God, huwag mo akong papagalitan. Hindi ako pwedeng pinapagalitan kasi na-anxiety ako. Kasi syempre, kahit nung kabataan ko, hindi ako napapagalitan. As much as possible, ginagawa ko lahat ng tama. Masunuring bata ako. Ayoko talagang napapagalitan kasi nangangati ako. So, nung nangyari na yun, stop taping. Habang nagagalit si Direk, nagpapantal-pantal na ako. Oh no. Ganun yung effect sa'yo? Oo. Kasi nga, bawal nga akong pagalitan kasi nga, pag-good boy lagi. So, nung napagalitan na ako, nagpantal-pantal, umabot na siya dito. So, ending, nag-stop kami ng mga 3 hours kasi nga, buong katawan ko nagpantal-pantal. Oh, shit. Tapos mga an hour after, sabi ni Direk, pinatawag niya ako, so kinakabahan ako. Sabi ko, shit, pagkapapagalitan ako ni Direk Rory, okay na, lakas loob. Ipunin mo lahat ng lakas ng loob mo. So, punta na ako sa set. Sabi ko, Direk, I want to apologize. Nakatulog po ako kasi sobrang pagod, ganyan-ganyan. Sabi niya, it's okay, Enzo. So, bumaba na. It's okay, Enzo. What do you need ba? How do we solve these allergies of yours? Sabi ko, Direk, kailangan ko lang po ng chocolate cake tsaka antihistamine para mag-subside yung ano. Alam mo, nagpabili talaga si Direk Rory ng chocolate cake. Ang saya-saya ko after. Pwede pala yun, effective pala yun na parang mag-allergy ka lang tapos bibigyan ka ng chocolate cake. So, binigyan niya ako ng chocolate cake tapos usong-uso dati yung chocolate cake na nasa metal. Sabi ko, parang okay naman pala. It turned out okay. So, yun. So, from then on, sinisigurado ko na hindi na ako nakakatulog sa salon o kaya sa barbershop kapag nagpapagupit. I think it's okay not to be okay. It's okay It's not to be okay okay. not to be okay. Diba? Ikaw ang Pinesyon ko next lahat. na magiging trophy ng MMFF. Diba? Worth it naman pala. Oo. Tapos yun, sabi ko, ayoko na makatrabaho si Aaron Villaflor. Si Aaron. Alam mo, laging ano yan, yung mga continuity ng buhok. Ang nagiging problem naman pag sa pelikula, pag yung artista nasa teleserye, tapos tatawid siya ng pelikula, parang isa dun sa dalawa, kailangan mag-adjust. So parang, kaya nagigets ko si Direk Cathy kung bakit gusto niya nag-wig yung artista. Kasi there's no other way na mapapalitan mo ang look ng artista kundi mag-wig siya sa pelikula. Kasi nga, sa teleserye, parang mas mataas yung teleserye in terms of Mas schedule. mahaba, di ba? Dan Mas pelikula. matagal. Kasi yung teleserye hand to mouth. Hand to mouth meaning, kukunan mo today, ere siya mamayang gabi. So parang there's no way na maaayos yung continuity kapag ang mag-a-adjust yung teleserye. Kaya yun yung isang
mahirap na continuity sa shoot. Oo, yung far mga... to Isang story lang ba to every time? Hindi, pwede ka magsabi Go ng lang! Go! Oo. Go! Kasi naramdaman namin yung pag ganun mo eh. Parang, Kasi parang nung kay Maria La del Barrio, parang, ay, malayo-layo pa yun ah. Parang may mga... Mas madali maalala. Yun, nagsushoot kami ng Four Sisters in the Wedding. So, sakto si Derek Cathy din yun. Nung time kasi na yun, segue din ako sa Inakapatid Anak. So, ang nangyayari naman... peak ng career. Oo. Bawal matulog, peak ng career. yung t-shirt na pinapahanap ni Derek na continuity, green na round neck. Tapos sabi ko, hindi Derek eh. Tapos ito, nakakatawa. Galing ako sa taping ng Inakapatid Anak na nag-bounce back sa akin yung empty bullet. So, nasugatan ako sa mukha. Tapos kailangan ko magpa-anti-tetano right after the taping kasi nga baka mamatetano ka. Kasi nga nasugatan ako nung nag-bounce back yung empty bullet. Ganun pala yun kapag nagpa-anti-tetano ka, parang 24 hours kang lulugo-lugo na ang bigat ng katawan mo. So sabi ko, hindi direct na alala ko talaga. V-neck to. Sabi niya, hindi, round neck yan. Tapos lahat na tumitigil, stop taping talaga, bawal magpatuloy hanggat hindi nahanap yung round neck na green na shirt. Sabi ko, hindi talaga talaga yun, V-neck. Ito talaga yun, naalala ko kasi ako yung nagdamit. Alam mo, sobrang galing ni Derek Cathy. Kasi si Derek Cathy, script con din sa Derek Cathy, di ba, ni Inang. Na naging AD, Na naging AD. So, alam niya talaga, alam mo nung playback, ang galing, round neck nga talaga. To the point na, alam mo, siguro kakatayin ako ni Derek Cathy kapag nalaman niyo to. Totoo pala yun, first time ko nakita si Derek na nandun sa floor, nagaganito-ganito siya. Sabi ko, oh my God! Yung urban legend, urban story na mga ganun, nakita ko na finally. Kasi nagwawala talaga si Derek. Kasi nga, gusto niya yung talagang round neck na green. Hindi tayo magdediretso ng shooting hanggat hindi nakukuha yung damit na yun. True enough, nahanap din ng wardrobe. Ang galing. Yun lang. Kasi hindi alam ng continuity. Baka For some strange reason, parang lahat kami, feeling namin, tama kami na V-neck. Na V-neck? Oo. Nagpa-anti-tetano rin ba sila? Sabog lang siguro. Ay, Mandela effect. Oo. Oo, yung Mandela effect. Yung Nelson Mandela effect, yan yung meron kang pinaniniwalaan na isang bagay na you think is factual. Pero actually, false memory pala siya. Dahil lang, a lot of people believe that it's true. Anong difference nun sa gaslighting? May ang layo mo. Hindi ka malilito dapat. Baka lang may magtanong dito eh. Itulog mo na yan. Nakakatawa. Jed Mandela effect. Sa topak, wala kang continuity stories. Continuity memes pala to no? Or sa It's Okay. Feeling ko yung yung kapag mga action tulad ng topak, parang hirap talaga ng continuity. Nag-walk out habang umiiyak. Dugo, yung mga lupa-lupa, yung mga putok ng baril. Actually, kaya ako excited mapanood itong final cut nila for MMFF. Kasi iba pa yung napanood ko. Parang minsan may iba nga na parang, natalsikan na ako dito ng dugo, pero ba't nung sa next scene parang ang linis ulit? So parang sabi ko, excited ako mapanood sa 19. Ay, magkaiba yung cut nung MMFF dun sa saan nga siya? Festival? Iniba daw nila. Locarno. Uy, na yan na? Oo, Locarno. napalabas na yun sa Locarno International Film Festival. Tsaka sa market sa Cannes. Tama, di ba? Sa Cannes. Oo, di ba? Manonood ba kayo? May papanoorin ba kayo pag MMFF? Kasi ako wala kami papanoorin. Charing. Ay, ang galing. Supportive kayo sa industriya ng Pilipino. Tingin ko yung link sa mga director. Kaya maganda kapag kaibigan mo yung mga director pwede mong hingin yung link sa kanila. Di ba? Ganyan yan. Sobra kong enjoy. Sobra kong enjoy kapag nakakapanood ako ng MMFF. Oo, tradition. 2 in a day. Taray. Ba't di mo pa gawing 10? Jury pala. Sa jury. 10 in a day. Judge pala. Oo, pero dati, umaabot nga ng parang, kaya ko pa manood dati ng mga 5 or 6. Dati kasi mga 8 lang, di ba? 8 Saka lang dati naman kasi ang presyo ng sinehan dati. Oo. Parang 200 pesos lang. Oo, ngayon Totoo 400 yan. plus na. Meron nga 750. Sino ba kailangan kausapin para mababa yung ticket? Direk Richard Somes, dati siyang PD ni Direk Eric Eric, di Mati. ba? Oo, Eric. Yes. Dati siyang art dep, tapos naging PD. Naging PD. Yes. May isang beses lang na parang napadpad ako sa isang party na hindi ko maalala kung invited ba ako or uninvited. Oh, wow. Hindi
andun sina Joel Torres, sina Derek Eric, Richard Somes. Marami sa kanila ay Ilonggo. Nakakatuwa silang kainuman. Oo. Yung mixture ng maton na rugged na murahan. Bakal dindong sa kagago mong bang yung diputa kang bilatibay kang. Pero biglang magtatawanan, biglang malambing yung pananalita. Ang ganda ng dynamics. Ang daming Ilonggo na filmmakers. Eric Mati, Peke Galiaga, sina Joel Mas Torres. magaling magagaling ang na magagaling. Ito naman, itatawid ko na rin sa It's Okay to Not Be Okay. Yung mga talent namin, doon na galing sa sa Bacolod, Iloilo. So doon kayo nag-shoot? Saan kayo nag-shoot? Yung kalahati sa France. Ay, nilapagan tayo ng France. Kita. Saan kayo France yun? Parang malagkit Nilapagan tayo ng France. Ayaw patalo sa mga nagsushoot sa Norway. Nilapagan tayo ng France. Hindi, tsaka pag kunyari, yung location, ang lalambing nila, ang babait nila, binibigay nila ng libre. Sabi ko, kahit hindi sila kumita, basta makapag-shoot kami, ang saya, ang babait. Ang gagalang pa. Totoo. Saan ba kayo nag-shoot? Dumaguete? Ganon? Iba-iba. First cycle namin, Iloilo. Second cycle, Dumaguete. Third cycle, Bacolod. Tapos babalik na kami ng Dumaguete. Yung region na yun. Tour of the region naman pala. And sobra akong ikinataba ng puso ngayong taon na to. Imagine, Derek, nakapag-shoot kami doon sa mansion kung saan nag-shoot ng Oro Plata Mata. Ay, shit. Oh my God. Sobra. So, tas magkausap kami ni Ann. Sabi ko, Ann, nai-realize mo ba how fortunate and blessed we are na at one point, nakatenga rin sila Sherry Hill, sila Joel Torre dito, naghahantay ng eksena habang tayo, like, decades after, eto tayo at nakakapag-shoot dito. Yung parang ang sarap lang ng pakiramdam na tumagal tayo sa industriya to experience all this. Oo, ganda. Wait lang, sinong Ann? Sawan ang Cortez. Curtis. Akala ko ba topak pinag-usapan natin? It's okay na tayo. Tinawid. Grabe. Litong-lito ko. Ano ba sa topak? Gusto mo ulitin na lang ulit natin itong episode. Pampahinga ka muna, Director. I think papanoorin ko to after. Sure ako. Papanoorin ko to. Ito sure na. Sa darating na Pasko. Natopak na siya. For someone na sobrang strict sa continuity, hindi mo nasusundan tong kwentuhan namin, Direct JP, ha? Ito ako. Kasi ko tuloy, Julia Ann ba siya? Minsan talaga kahit medyo bobo. Bobo. Ano sa It's Okay Not to Be Okay? Ako yung producer manager ni Ann. Juliana. Ni Julian Montes. Wala, litong-lito na pati yung viewers natin. Sino ba pinag-uusapan nila? So, si Julie tuloy. Si Ann. Tigil na natin to. Si Ann. Ito yung si Ann, Joshua Garcia, tsaka Carlo Aquino. Kaloy. Yes. Pero may binago daw doon kasi sa original na It's Okay Not to Be Okay ay isang author. Yes. Tapos yung character ni Enchong, CEO ng publishing company ni Ann. Pero sa Filipino adaptation, dahil nga celebrity, ganun. Wala rin naman din tayong celebrity na author. Parang mas reasonable if it's a celebrity, if it's an author, influencer, celebrity. Yes. So siya yung manager. Si Enchong. Okay. Anong ginawa mong paghahanda bilang manager ng isang celebrity? Or sinong in-invite mo sa manager, ganyan. Nagpatulong muna ako, nag-reach out ako kay Daniel Day-Lewis. Para lang... Hindi siya busy. Nasabi niya rin sa akin. Galing. Binayber niya. Who's this Enchong? Kasi Daniel Day-Lewis Alandi? Kasalanan nyo to, nilatagan nyo ako ng mga Gladiator 2, mga Ted Lasso. Sabi ko, sandali, hindi ako papayag. Kailangan nyo nagpagtapat dito. Alam mo yun. So yun. Pero busy si Daniel Day-Lewis. Nasa mountain siya. Ayaw niya makipag-usap kahit kanino. So, self-process. Ay, toroy. Hindi, kasi pag yung ako naman proseso ko lang, naghanap lang ako ng pwede kong paghalu-haluin na tao na kilala ko. Tapos, yun, gagawan ko na siya ng kwento. So, nung ito,
apparently, bawat character pala sa It's Okay to Not Be Okay represents a mental health issue. Lahat ng characters. Bawat characters. Oh, so, nice. merong depressed, merong suicidal, merong May ADHD, anxiety. merong OCDC. So, may anxiety. So, iba't iba. So, sabi ko, ano ba yung sa akin? So, nag-focus lang ako nung akin. Sabi ko, ADHD siya. Okay, sino ba yung mga taong kilala ko na parang kahit hindi naman ADHD pero may mga nuances na ADHD. So sabi ko, okay, pipick upin ko to, ganun. So, ganun ko lang siya nilaro. Tapos, masaya siya kasi kapag yung character na napupunta sa'yo, marami siyang character. Yung siya mismo, colorful siyang tao. Sabi ko, ay, masaya to. Sige nga, paglaruan natin to. Tapos, buti na lang, si Derek May, tsaka si Derek Raymond, allows me to play with the script, plays with the nuances. So, ang gaan, yung parang kahit 4 a.m. mo kailangan gumising sa call time, yung sobra akong ganado, Derek, sobra akong inspired na pumunta sa trabaho. Ganun siya. Natapos nyo na ba? Tapos nyo na siyang kunan for ilang cycles? Hindi pa, kasi yung French Embassy, hindi pa na-approve yung mga... Nandun na naman tayo. Huwag ka mag-alala, pupunta kami, sabihin ko. Tansya ko hanggang mga March kami. Sa Topak? Sa... Sabi siguro ng mga subscribers, litong-lito na kami. Ang galing naman. Tapos after nitong MMFF, meron ka na bang alam na pupuntahan ng Topak? Nalilito na ako. So, akala ko. So, kapag meron yung It's Okay to Not Ano Be ba Okay, yan? saan mapupunta yung Topak? Go, Topak. Kasi nga film festival yung route niya, di ba? Yun yung kakaiba sa true. Topak eh. Film festival route. Sobrang akong excited. Alam niyo Derek, so, ang wish ko lang, ang dasal ko lang nung nagsimula tong taon. Sabi ko, Lord, gusto ko lang maging parte ng 50th Metro Manila Film Fest. Because it's the 50th. It's a big celebration. Ang sobra kasing na-enjoy ko yung last year na Metro Manila Film Fest na pagpo-promote, kahit nakakapagod, yung parang, wow, bumalik yung mga tao sa sinihan, pinag-uusapan tayo online, pinag-uusapan tayo sa kanto, tapos, wow, may nagpa-picture sa akin kahit sa Rockwell. Wow, gusto ko siya maulit yung experience na gano'n. Tapos sabi ko, nung half of the year na, sabi ko, hindi pa ako nagsushooting. Sabi ko, ay wala na to, hindi siguro pang this year itong dasal ko. Tapos yung nag-submit, biglang nakapasok yung Topak. Sabi ko, wow, Lord, thank you. Nakapasok pa rin ako. And I'm part of this 50th edition ng Metro Manila Film Fest. Because it's a gathering. Kahit magkakalaban, iisang industriya tayo, tapos nakikita-kita tayo. Sobra akong happy doon. Third consecutive mo, no? Kasi Here Comes the Groom. Ay, Fourth, joke lang. direct. Kasi nanggaling pa ako doon sa... With Gomburza. Nanggaling pa ako sa Partners in Crime. Yung kay Vice. Hala. 2022. Grabe. 2022. Deserve mo na talaga maging trophy. Oo, Tingin I think mo? ito na. Oo. Sino ba yung kailangan kausapin? Tingin ko. Pero ang tanong ko, ano bang buhok? Yung tama yung continuity? Ako, ibababa ko na lang. Ibababa ko na lang, Derek. Sa tingin mo, para alam mo yun. Or cap. Wala. Shit, ako yung pinakaunang trophy na nakasombrero. Oo. Pwede. Ang Pero ganda nun. I think talagang kagalang-galang. Pero I think kailangan natin hinahawakan. Oo. Unique. Oo. Unique. Diba? Pero I think kailangan diba? nating linawin kung nakawig ka ba sa Four Sisters and a Wedding. Hindi na. Hindi na. So, kasi Sombrero marami na lang. nagtatanong dito eh. Kahit Pero yung wala. sombrero ko yung ganun. May grabe kung pang-apat mo na consecutive. Oo, Kasi Derek. nag-summer MMF ka Oo. pa, di ba? Yung Here Comes the Groom nga. Oo, ayun, Partners in Crime, Here Comes the Groom, tapos nag-Gomburza, tapos ito Topak. Pero ang nakakatawa, Derek, ginawa ko siya, lahat ng pelikula na yun, ginawa ko lang siya in one go, in 7 months. Tapos separated siya, nag-showing lahat. Ang pinakauna ko nung consecutive na yun, tayo, Derek Ayun JP. yun, 2020. Ikaw nagsimula nun. Oo. O baka naman makakuha ko ng cut dyan sa mga sweldo mo, di ba? Sabihin nyo naman kung ano, huwag nyo naman ipagkait sa aming Bakit? informasyon. Bakit? Hindi, may sinunod kami na pelikula 2022. Yun. Alam mo, direct party ka ng dasal ko. Ay, Hindi mo lang oo, alam. yun. Oo, kasi Malay sabi nyo. ko kay Lord, 51st. Lord, gusto ko lang, pagtrabahuhin mo lang ako.
Tapos binigay ni Lord yung pelikula natin direct. Tapos dire-diretso na yun. Topak, yun, Gumbursa. Malapit na ipalabas yun sa 100th year ng MMFF. Ito, yun yung homecoming mo sa pagpipelikula, Enchong. Sure ako, ikaw na yung logo nun. Sure na ako. Nahiya talaga si Michael Jordan sa NBA. Aabot pa ba ako? Hindi pala si Michael Jordan. Sorry, hindi pala si Michael Jordan yung sa NBA. Si Palitan natin tong title ng podcast na itong gulong-gulong podcast. Hindi na natin alam mo si Jerry West pala yun, hindi pala si Direct J, pinapagalitan mo na rin ba si Enchong? Si Galaxy A54 5G nagtanong siya. Wag mo kami yabangan, Galaxy A54 5G. Hindi ako nagagalit sa set. Bihira lang. Hindi nagagalit si Direk. Tsaka lagi siyang may snack pag pupunta ka sa director's table niya. Hindi. Binibigay yon. It's not mine. I mean... Yun na nga. Sinasabi ko lang, may pagkain. Hindi ko naman sinasabi na kinakain ko lang. Ikaw As a toro si JP, magalit. Pag nagugutom ka, pag medyo bad breath ka na kasi wala ka pang kinakain, punta ka lang doon sa booth ni Direk. Booth talaga. Sa booth. Marriage booth. Game, invite mo na sila Enchong sa Enchong D in the 50th MMFF after Partners in Crime. Partners in Crime, Partners in Crime. Partners. Partners. Hinalo mo na naman yung topak. Tapos Partners in Crime. Direk. Tapusin na natin ito. Ano yung Partners? Saan galing yung Partners? Gago, merong pelikula na Partners. Parang Redford White yan. Oo, parang meron, may Partners, totoo. Ang tagal ko nang hindi nadidinig yung Redford. Hindi pala. Efren Bata Reyes and Fernando Po Jr. Ay, shit. Efren Bata. Age nito, net. Anyway, alam ko yan yung mga pelikulang nagsasayawan bago matapos. Sa dulo. Totoo. May slow-mo sa dulo, tapos freeze frame. Anyway, sa mga lahat po na nanonood, nakikinig, at saka sa nakakasunod pa sa lahat ng kwentuhan namin na hindi na namin alam kung saan napupunta. Gusto ko po kayong imbitahan sa December 25. Ngayong Pasko, Topak po Topak. Hindi It's Okay Not to Be Okay, kundi Topak, yung pelikulang lalabas. Nakasama po ako, directed by Richard Somes. Masaya po to, isang pelikula na gawa ng Pilipino para sa Pilipino. And finally, we're able to show this in the Philippines. It's coming home here in the Metro Manila Film Festival after being shown in Cannes Film Festival and Locarno Film Festival. Directed by Richard Somes. Nakakatuwa kasi nung ginawa namin itong pelikulang to, parang sabi namin, talaga ba, gagawa tayo ng action during 2024, 2023, pero dito binalik ni Direk Richard yung action film na walang effects, kundi mismo yung grit at bravery ng Pilipino, Armed Forces of the Philippines. So, isa rin tong isang tribute na rin natin sa lahat ng first line of so ibig sabihin, totoong baril ba yun? Nakalibing sila. Isa ka sa mga nakasurvive. Oo. Ang galing. Sila. Tapos hindi, walang joke talaga. So, start di ba lagi sa mga no animals, no people were harmed in the making. Dito, hindi na nalalagay kasi people were harmed. Nobody survived. Oo. Actually, pwede namin ibigay yung location kung saan namin sila binaon. Ang ganda. Yung all rights reserved. Ang nakalagay, nobody survived 2024. Diba? Bakit sa tingin niyo si Arjo, si Julia, at ako lang nagpo-promote? Ang galing. Oo. Diba? So, sinasit ko zero? Wala na. Nakausap ko si Michael. Double lang niya. Oo. Kausap ko si Michael De Mesa kagabi sa Christmas party ng It's Okay to Not Be Okay. Sabi ko lang sa kanya, I'm sorry about your nephew. May double siya. May double. Ang galing nung walang effects. Kudos, Direk Richard Somes. Kudos po. First
First time in Philippine cinema Ito talaga history. yung, dapat pala nakalagay topak, patay kung patay. Di ba? Action film of the decade nga. I'm sorry to say. Ang I'm galing. sorry, Baybas. I'm sorry. I'm sorry. OTJ. I'm sorry I'm sorry, talaga. John Wick. I'm sorry. Sorry. Ito yon. Yung mga Diba? Jackie Chan films na siya yung gumagawa ng stunts, wala yun sa topak. Oo. Yeah. So, Actually, sa lahat meron ng nga- nag-survive, it's a feather to your cap. Talaga. Wow! Nag-full circle, ah! Sorry ka. Actually, meron kunyari sa take 1, merong isa doon parang napadaan, tapos nabaril, napatay. Sorry. Tama si Sorry, Louie ah. Louie, ah. Ayun Walang eh, credits. oo. It's Oo. in memory of. Pak, pak, pak. Kaya I think siguro papalit-palit ng script ko yung topak, no? Kasi parang I think nadadali din Minsan siya. minsan nababaril Oo. siya. Yung inaayos pa niya yung buhok, pero take na, patay, next clip con. Oh. Kanina 50,000 lang tayo nung wala masyadong nangyari. Pero nung nagaguhan na tayo, 57,000 na tayo. 57,000 Dumami, na tayo. dumami. I think sila yung mga kamag-anak ng mga napaslang. Humihingi lang hustisya. Alam mo, pawis na ako. Sakit sa ulo mo ga. Iba to si Encho. Humihingi Alam lang mo, hustisya. alam mo, nakakatawa. Kasi last year, nung nagpo-promote ako ng Gumburza, lahat ng interview ka, ang tatalino. Alam mo yun, yung parang ANC, CNN, yung kausap ko, ganito. Tapos ito na, wala, nagaguhan na tayo this year. Sinasabi mo bang? Excuse me, guest namin si Sir Ricky Excuse me. Lee. National Artist for Film. Nag-guest sa amin, excuse me. Hindi ko alam. Gulong-gulo ako, guys. Akala ko pupunta ako dito ako para sa walang mag-share. effects. Ano ba ibig sabihin ng walang effects? Ano ba ibig sabihin ng walang effects? Ikaw kasi nagsabi dun eh. Kung hindi na rin niya maalala na sinabi niya Hindi yun. ko maalala. Wala, totoong dugo namin. Hindi, totoo talaga si Julia. Alam mo yun, yung may pako sa tuhod. Totoo yun na may pako siya sa tuhod kasi ayaw niya ng effects. Si Sid, parang... Totoo na nga yan? Yung kay Julia, totoo yun na. Yung ano? Oo, kasi parang sobra siyang... Alam mo, hindi na intense namin sa alam kung eksena. kailan ka Hindi nga, legit. I'll go. Hindi rin niya kaya. Ayop Oo, ka. legit. Invite mo na sila sa It's Not Okay. Topak Ayun, pa lang ito yung naman na-invite po. mo, Ayun, ha? topak Bayan. pa lang po yun. Please, wag po kayo maguluhan sa akin. Hindi ko rin po alam yung sinasabi ko. Pero, sa next year pa naman po, 2025, second quarter, meron tayong masayang pasabog na It's Okay to Not Be Okay. It's the Philippine adaptation of the successful K-drama series na nagustuhan natin nung pandemic, nung maraming mga walang ginagawa nung pandemic, ang daming oras sa K-drama. This is it. We have our own Philippine version. And I must say, ang saya kasi parang, holy smokes, kaya pala natin yun. Kaya natin. With enough time, enough preparation. Nakakatuwa. I'm so excited na maglabasan itong mga pelikula na pinagkakaabalahan natin. Pelikula ba yung It's Okay? I mean, project. Series. Huwag kayong maguluhan. Gulo-gulo. Bawal magkamali. Bawal Sa lahat po magkamali. na nakikinig sa atin, kayo na lang po mag-adjust. I-search nyo na lang sa Google kung ano ba yun. Pelikula ba yun? Series ba yun? Basta nandun si Enchong. Isa na to si Enchong, yung mahalaga. Uy, Yung tsaka mahalaga. dun sa mga nakakanood sa atin, sa 21 may float parade, may Parade of the Stars yung lahat ng pelikulang kasali sa Metro Manila Film Fest this 50th edition. Yes. Masaya po ito. Hindi naman po masyado laputan tayo this rainy season. So, sana po makasama kayo. Yes. Saan ba yan? Anong ikot? Message ko na lang sa inyo. Wala pang final. Pero hindi mapapangako ni Enchong yung mga dadali nilang barel ay kung effects o totoo sa float. So, Ang ganda abang-abang nun. na lang. Parang ang ganda nun, no? Sa parade, nang babaril lang sila ng mga tao sa baba. Ay, alam mo,
Alam mo, gagawin nga namin yan. Sabihin ko yun sa producer namin, kay Tita Silvia. Alam mo, buti hindi tayo pinapanood ng NBI ngayon. Baka makarating to sa NBI. Baka pagkatapos ito. Baka matira na lang sa edit namin ng episode 10 minutes. Baka yung intro. Baka itong 54 na to. Baka itong 54 na to, pinablatter na to. Invite mo na sila sa TikTok mo. Ay, may masabi pa tayo eh. Meron na po akong TikTok. Ang tagal ko pong pinag-isipan kung magti-TikTok po ba ako o hindi. Kasi nakikita ko lahat ng tao sumasayaw lang sa TikTok. Hindi naman pala. Hindi tuwang-tuwa ako sa TikTok kasi pwede ka pala kumita ng tamang halaga pag nagbebenta ka. So yun. Nagbebenta ka sa TikTok? Nag-live selling ka? Oo, hindi pa. Pero magla-live selling na ako kasi inaantay ko pang mag 300,000 yung followers ko. So kapag nag 300,000 po, magla-live selling na po ako ng snake cooling powder, snake cooling soap, ng 3Z fiber drink. Ipopromote ko na rin kasi nandito na rin naman tayo. Yung inhalers ng Twin Relief, inhalers ng Pastel, tapos bakit hindi grocery na lang itayo? Oo. Hindi, ganun talaga. Snail White, Oxycure, Sola, Tapis. Opo. 100. Ganyan. Ilan na lang to? Tatlo na lang, dalawa. Yung dalawa na lang daw, dalawa. May laging kausap sila dito sa gilid. Ganon. Ano pang mga ano mo? Sabihin mo na yung IG mo. IG, TikTok mo. Di mo pa sinasabi. At Mr._Enchong D. Yun. Doon lang naman ako sobrang, tawag doon, tutok. Instagram, TikTok. Tapos yung Facebook ko, papalakasin ko na lang ulit next year. Paano ba pinapalakas ang Facebook? Gym mo lang. Mag-gym ka lang. I think si Enchong talaga ang siya yung topak. So kung may natutunan kayo ngayong araw na to sa pagtidinig sa amin ng isang oras, wala po kayong natutunan, kagaguhan lang po. Pero at least napatawa namin kayo. Galing ni Enchong. I think pwede na ako mag-retire. Ay, pwede na siyang script ko. Ang hirap. Ayun. Thank you, Enchong. Maraming salamat sa team mo. Kasi kasi magdadalawang oras na tayo. Ay, legit? Holy shit. Kala mo telethon to. Sorry kung wala kayo natutunan sa amin, pero sana napasaya namin kayo. Itong episode, abangan mo kung ano yung baka may mga i-blip, ganyan. So, intro lang yung mapapanood nila. Uy, ibenta mo na yung ibenta mo na yan. Sandali. Alam mo, may ganyan din ako. Yung Wait lang, pakita ko. Produkto mo rin? Habang umiiyak. Diba? Nilayasan ako ang husay. Galing. Talagang iniwan ako sa ere. Such a winner. Okay, eto na. Sabi ni Enchong dun sa birthday ng nanay niya, Ma, birthday mo lang. Live selling to. Oh, alam mo, may next year ka pa naman, Ma. Ang tari naka-foreground ba? Itapat mo kaya yung yung nakangiti. Sa camera. Dun sa camera mo na cellphone. Ay, ginagawa ko. Huwag kayong mag-alala. Sorry. Yung continuity niya, ayusin mo Sandali. Ito meron din ako niyan, snake brand. Pakitang gilas naman ito. Ito ba yun? Legit. Kailangan natin sa taping kasi yan. Alam mo kung direct, kung wala ka sa Norway, kailangan mo ng ganyan. Nabili ko to sa Bangkok. As in, siya? Sa'yo yan, Enchong. Sa'yo to? Akala ko ba sa'yo yan? Kakabili ko lang to sa akin na to eh. Hindi nyo kasi ako pinag-i-explain. Ang gulo-gulo nyo kasi. Ang ganda na nakasilip ka na lang dun sa... Priority na yung produkto niya. Tiyan mo, pwede ka mag-whiting. Gum care. Ang dami agad So yan nga yung mga ibebenta mo. Galing naman. Lovely. Kasi direct. Pati toothbrush. Basically, yung business namin is bringing Thai products sa Philippines.
Ito, sunscreen, may mga foundation, ganyan. Pero sunscreen talaga siya, face sunscreen. Sobrang ganda niya kasi ang nipis-nipis niya. Oo. Nakapag live sailing ka. Nakapag-live pa talaga. Tinadahan-dahan mo kami. Maniningil na kami. Parang Tinadahan-dahan tayo. Huwag niyo i-edit. Maniningil na kami. Dapat may porsyento ako dito sa episode na to. Parang dapat kami yung meron. Alam mo ang gawin natin? Lagyan natin ng commercial breaks, tapos mapapasok natin si Enchong every 10 minutes. Oo. Ay, hindi. Gagawa Alam ko na gagawin ko. Oo. Ano? Magpapadala kami ng product sa inyo, tapos babayaran namin kayo, pero naka-display lang siya sa likod ninyo. Okay ba yun yung ganun? Depende sa presyo. Kaya Naisipan na lang itong businessman na. Tsaka ang ganda, creative briefing ito, no? Marketing Dito na agad, briefing. no? Kasama sila lahat, no? Galing. Ay, okay. Yun lang. Pagod ako. Oo. Hindi na ako mag-sign off. Okay. Thank you, everyone. Yes. I love Thank you, and ciao. Pagod ako. So, sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode, like and subscribe sa YouTube channel namin, Ang Walang Kwentang Channel. Mag-subscribe ka na now na. And sa Spotify, nandun din kami. We release a new episode every Monday and Thursday, 8 p.m. Tapos we try our best to be there sa premiere. So nakikijoin kami sa mga chat. Maraming salamat sa nagbibigay ng gifts. So when you watch, you can send gifts aside from watching. Please don't skip the ads kasi ayun, dun kami nakaka-earn through not skipping ads. So thank you for supporting us for not skipping ads. Yes. Tsaka thank you pa rin sa mga nagsasubscribe na mga VVIPs. Thanks, guys. Yes, yung IG namin ay @AWKPstuffs, ang TikTok namin @Ang Walang Kwentang Podcast. Ako, ang personal ko ay @TonetHadaune, pero please also follow @Nakaluwag-luwag sa IG for travel and mga pagkain na mga pinupuntahan ko, and Project 8 Projects kung gusto nyo makakuha ng mga updates tungkol sa XX Lovers, yung comeback movie ni JP Habak sa comedy. Ayun, ako naman @JP Habak sa Instagram. Tapos, follow nyo rin Pathy the Dog, King Matayog, andun yung mga personal blog. Facebook group namin, Ang Walang Kwentang Podcast After Podcast Chikahan. Ano pa? Yung Golden. Ayun, Golden. Sana next year magawa na namin May IG kayo noon, di ba? Oo, Golden Film PH. Yes. Yun lang. Ayan. Thanks, guys. Thanks for your support. Bye-bye. Bye-bye.